Naniniwala ka ba na may mga taong ahas sa fitting room ng isang sikat na mo? Ang luma. O kaya naman ay ang mga nanunurok ng HIV positive na dugo sa sinihan. Diba? May mga ganun dati. Ano? Pag-usapan natin yan ang mga creepy at scary na urban legends from the Philippines. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating Ka-Okra of the Week. Sino to? Hi, I'm Rybera. Hi, I'm Bia. And we love listening to Siligang sa Gabi, the podcast. Ha! Sorry. Ang cute. Do it pa sila eh. Click the follow button or subscribe button and the notification bell para updated ka pang bago tayong upload. Kit Rybera pala yun. Rybera. Hello ka-okras all over the world. Charing. Welcome sa episode 253 of Siligang sa Gabi, the podcast. Wow, may mga tumatawa-tawa. Nagbabalik ang wakwak. Correct, ang mga sound effects. Hello sa inyong lahat. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl Isha and our marathoner, talagang tunay na tunay. Yes. Siyang tunay. Congrats, na. Mike. Yes, ang ating master runner, teller, Mike Cuento ako. Hi guys! This is Kamusta the finisher's naman? medal. Wow, talaga naman nakayakult. Yes. Nakayakult. Sorry. I love. Nakadalawa ko Ay, today na Yakult. ganon. Oh, sorry. May mga Yakult sa sa stops, ganon, sa every Oh, may kilometer. nakita ko nag-Yakult. Sabi ko, ay, parang gusto ko rin mag-Yakult. Sabi ko. Ang ingitero naman. Ano pala yun? Group Yakult pala yun, no? Group Yakult. Oo. Yakultan talaga na Yakultan dun sa Sabi ko, maganda pala to, no? At nakadalawang Yakult ka. Ang lakas mo talaga. Iba yung feeling na kasabay mo sila nag-Yakult na sabi, ay, nag-Yakult din kayo. Yakult. Ang galing mo. Tayo ulit sa Yakult, So sabay-sabay ba nakaabot sa finish line ang mga nag-Yakult? Eh, hirap na hirap nga kasi ang dami. Ang dami talagang sa finish line. Oo, grabe. I love it. Parang hindi ma-relate si Isha sa mga nag-Yakult. Sorry. Sa mga nakarelate, mag-comment kayo ng Iyak, yung iyak, emoji. iyak. Hindi Iyak, yung iyak, emoji iyak. na may yung parang pawis na tumatalsik. Sa mga nakarelate. If you know, you know. Yes, iyak tayo dyan sa pag-Yakult. Sabay-sabay mag-Yakult. True. But anyway, hello sa inyong lahat. Mag-hello din muna tayo sa ating lovely members on Patreon, sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify, at sa mga nanonood sa YouTube. Hello sa inyong lahat. Hello. Ito nga ay primer natin to ng Spooking Ina series kasi nga ang dami nagsend ng letters, guys. Parang hindi ko ngayon alam kung paano magkakasya sa back-to-back episode. Kasi nilagay mo may premyo. Kaya sige, bato tayong storya. As in, sabi ko, ang original kasi one episode lang dapat yon. Tapos kasi back-to-back na lang kasi may mga nagsend pa. May nagsend na naman. Hindi naman pwedeng, alam niyo naman sa Pilipinas, pag sa Halloween, Pasko na. Alam naman nagtatapos na tayo sa November 4. So, paano ang natin dyan? Mababasa pa ba natin yung sinen niya? Hindi, ang balak natin, lahat ng mga hindi yung mga hindi masyado mapipili agad sa episode, ikikwento pa rin natin, pero sa Patreon. Doon natin para sige, exclusive content na for the ka-okras, diba? So, yun ang, yung mga pinaka-spooky na pang-spooking ina talaga, yun yung pipiliin natin na for main episodes. So, abangan niyan. Magsisimula yan next week. So, ito ang primer. So, next week, part 1, tapos the second week ay part 2. So, magtatakotan na naman tayo ng Is Light. So, abangan yan. At speaking of extra content, nasa YouTube din tayo. So mag-subscribe na kayo. Ano pang hinihintay? Mag-subscribe sa YouTube, mag-subscribe sa Patreon if you're feeling generous.
May Pro Max at saka Okra tiers yan. So may $1, $3 at $5. At again, pwede pang mag-annual subscription. So pwede kayo mag 1-year payment na agad para wala na kayo iniisip, di ba? Isang bayaran na lang. Go nyo na yan. Ay, Bless you. Bless you. Kakayakult mo yan. Oo, kakayakult. Oo, true. So again, kita-kita tayo mga members sa patreon.com/siligangsagabi. At syempre, isupport nyo rin ang pag-stream, isupport nyo rin ang podcast na ito sa pag-stream ng mga episodes natin every Monday 10 a.m. Yan ang Siligang Express. At ang Siligang sa Gabi main episodes every Wednesday 12 noon wherever you get your podcasts. Okay? Correct. So, ngayon simulan na natin. Ito ang mga nakita kong sa Reddit mga Pinoy urban legends. Yung mga may iba dito na luma, may iba dito na medyo bago-bago, ganyan. Pero medyo classic yung majority ng nakita ko. Ito, unahin natin ng kwento ng puting van. Kwento ng puting van? Ako ang na-hold up lagi ng puting van. Ikaw? Bakit? Hindi, sa mga movies nun, di ba? Nako, sabi niya nako. Akala ko ikaw naka-hold up ka lagi ng puting van ko. Wow. Ito. Ang sabi ng isang entry, white van that abducts kids and teens. Tsaka maraming mga Englisher dito sa mga urban legends. Sabi dito, rumors are that they harvest the internal organs of the kids. Tsaka ng aso daw. Kaya pag maingay yung aso, pag tumatahol yung aso pag recording, kinukuha daw. Ha! Kinukuha ng puting van. Kukuha ng organs. Sorry. Uy, wag naman si Popo. Hindi namin mo si Popo. Kasi puti din daw yung aso. Puti din daw yung aso. Kaya namumuro na yung aso na yun. Isang recording pa yung aso na yun. Naman ba matawag mo yung si Popo? We love you guys. So ito nga sabi, yung puting van daw na nangunguha ng mga bata. Kinukuha rin daw yung mga internal organs nun to be sold sa China. Binibenta sa black market. Sa China talaga. So hindi totoo yung made in China. Dahil made for China. Made for China ito. Di ba sinasabi nga nila na di ba may joke dati na ayokong malasing kasi pagising natin wala tayong kidney. Di ba ganun yung mga joke dati kasi pag nawawalan ka ng malay, baka mamaya yung organs mo. Sabi niya, I'm not sure if this was just made up to scare kids against going out late during summer vacation. But I had some younger relatives that were approached by men parang gusto mo ba yun? Gusto mo ba yung mic? Approached by men. Parang ibang yun? Ibang taxi yun. Hindi yun. Hindi white van. Hindi puting van. Parang fake yun. Giving away candies and are being followed by a van. Shit, may candy. May candy. Parang doon ka na para mapapayes ka doon. Ako depende sa candy. May pochi. Chok na. Pag may honey. Pag may honey dito ako. Yes. Pwede mo papalit. Ano yung malaking honey? Ano yung tawag dun sa malaking honey? Hindi XL Honey. Babe? Bakit babe? Hindi ka. Honey as in H-A-N-Y. Sweetheart? Yung chocolate na ma-oily. Honey. Honey SP. Huh? Special. Yung mas malaking honey siya. Mas malaking bar. At may ganun bala? Favorite ko yun. That's my favorite. So, ayan kung yun po ang candy nyo, sasama ako ng bukal sa loob. Bukal sa loob. Ng kusa. Correct. Thankfully, the kids have presence of mind and ran away. Yun ang sabi ni entry number 1, ang kwento ng puting van. Yung white lady ba ang nagda-drive niyan nung white van? Puting white lady ng balete, gano'n. Oo, kasi puti Correct. Pero hindi siya. Kasi nga paano madadrive kung tumatagos? Kung tumatagos. Hala siya. Pero may question ako, Mike. Ano ang iaalok sa'yo para sumama ka sa puting van ng walang pag-atubili? I think kahit walang ialok, kasama ako. Basta may men. Basta may men na lumapit. Depende na lang yun sa kung sino mag-aalok. Kung sino mag-aalok. Nag-alok ng kung 41. Yakult. Yakult daw. Pwede naman. Kung nag-Yakult sila, sasama ka?
Pwede. Kung nakita kong nagyayakult sila, ako na volunteer. Ako na mag-volunteer. Can I join you? Can I join you? Grabe ka talaga. Yan ang first story, ang first urban legend, ang kwento ng puting van. So hindi ko alam kung may katotohanan yan. Pero tama si Ish. Sa mga sine kasi saka mga teleserye, di ba usually nga ganun yung or dahil ba yun nga sa urban legend na puti yung van, kaya laging ganun na rin yung ginagawa nila sa mga movies. Ano ba nauna? Hindi ko alam eh. Tsaka may mga, may nakita kong clips na parang takot yung mga bata sa mga white van nga. Sa TikTok. Diba? Yung tumatakbo sila, yung pagkakita nila. Sila. Eh, paano yun? Di ba yung mga UV Express puti lahat? Paano yun? Ay, may logo yata yun na ng kung anong ruta yung sabagay, biyahe. May sa gilid. May UV Express pa rin ba ngayon? As in, alive na alive pa rin ba sila? Meron pa rin naman. Yung pa rin siya. Okay. So yan, kung kayo ay naniniwala sa puting van, mag-comment kayo ng ano ba magandang emoji for puting van? Drive. Oo, ng Manibela. Oo, ng Manibela. Mag-comment kayo dyan. Okay. Ito naman ang second. Ito ang tinatawag na ang Wakanda ng Pinas. Alam mo ba kung saan to? Wakanda ng Pinas. Wakanda? Saan to? Sige. Ito daw ang tinatawag na Biringan Samar. Oo, kapuso mo Jessica Soho. Ay, totoo? Lumabas ba ito doon? Oo, finiture ni... Uy, Jessica magagal si Ma'am Jessica. Hindi, alam mo kung bakit pinag-iisipan. Kasi alam mo, pinag-iisipan ko talaga yung organization natin na for October. Dapat talaga ang bipili natin Kasuso Foundation. Okay. Kasi Breast Cancer Awareness Month yung October. Pero dahil pero dahil nga nangyari doon sa Cebu tsaka sa Davao, nag-change tayo ng beneficiary muna for this month. So, pwede natin ibigay kahit hindi awareness month, di ba? Next time. So, yun yung natin. Kaya naisip ko yung kapuso mo, Jessica. So, but anyway, ito, sinasabi nila, Biringan is a mythical invisible city in Samar, Philippines. Believed to be a hidden enchanted place that exists between the towns of Gandara, Tarangnan, and Pagsanghan. The name Biringan translates to the Black City or the Invisible City and is also known as hanapan ng mga nawawala. Lost and found. Wala yun. Diyan pala pag yung lunchbox mo, dyan mo kukunin. True, mga Tupperware, mga payo. Correct. In the local Waray language, yun nga daw ang ibig sabihin nun, where one finds the lost. According to folklore, it is inhabited by supernatural beings and is a place where people can disappear, appear, Charot lang po, mga taga-Biringan. Sex bomb pala sila. Appear tayo. Where people can disappear, sometimes drawn in by its otherworldly comforts. Di ba kasi yung Wakanda gano'n? Yung parang nakatago sila from the rest of the Marvel Cinematic Universe. So hindi ko alam kung ano sinabi sa Jessica Soho. Actually, yung Black City yung pangalan sa kanya. Pero ang nakikita kasi nila, sobrang liwanag daw na island ang sinasabi doon. Na parang puro ginto daw yung buildingan, ganyan. Talaga That's ba? very futuristic yung dating nung kaya nga so very Wakanda nga, diba? Na parang ibang-iba siya sa, yung parang advanced siya sa kung ano yung current na So may mga taga-Biringan ba dito? Let us know kung totoo ba to. Kasi parang, diba, baka may ka-okra tayo. Diyan nagkaroon ng ka-okra sa Biringan. Malay mo, may ka-okra dun. So hindi, or sa Samar, baka meron mga taga-Samar dyan. Let us know nga kung anong nangyayari dito sa loob ng Biringan. Kung talaga bang hindi siya napupuntahan na talaga, yung intentionally na pupuntahan mo. Kasi parang sasabi nga nila, hindi mo daw siya pwedeng puntahan ng basta-basta, parang ganun. Yes. So medyo interesting ang parang Biringan pag nadadaanan City. lang daw ng barko or bangka, nakita nila from afar na, yun yung ng Biringan. Kineme ng Biringan. Ganun. Okay. Nagpapakita daw bigla.
In fairness, is scary. Pero parang exciting, more than scary, parang exciting siya, no? Kasi parang, True. what if nga makita mo na ibang-iba yung sibilisasyon dun, di ba? Parang ganun. Hindi siguro kinurap. Hindi kinurap yung pera. Ay, kaya oo. advance. Baka kasi walang ghost projects, kaya ganun yung ano nila. Di ba? Kung walang ghost projects, edi baka lamang Ano tayo na, wala pang nakukulong ha. Wala pa True. nahuhuli. As of Ano na, recording guys? time, wala pang nahuhuli, wala pang nakukulong. So baka naman po. Gustong-gusto nga yung mga creators sa social media na Nag-update, nagka-countdown. Oo. True. It's been X number of days. Wala pa rin Si nakukulong hanggang si ngayon. Spit. Si Spit Oo, Manila. si Ayin ba yun? Or Ayin? Ay, hindi pala Ayin. Yes. Oh, basta parang ganun yung letter A. Okay. Arin ba? Arin ba yung name niya? Tsaka yung mga random clips on TikTok na may nakulong na ba? Si taga Shopee dati. Oo, nakita ko rin yung Yung post nagda-dance-dance. Si oo. Berto. Oh, si Berto, 'di ba? So yan, so tuloy-tuloy. At every Friday na daw yung protest. 'Di ba parang gano'n? Yes. Yung white ribbon protest. White ribbon. Bibili nga ako ng Correct. white ribbon. Lalagay ko sa kotse. Oo, kasi yan na naman, anuhin na naman para makalimutan. So dapat walang makakalimot, guys, ha. Bawal lang may amnesia, bawal kayo Memo Plus Gold ka Isha, baka makalimutan mo na may mga Ito hindi na kailangan ng Memo Plus Gold yung mga ganitong kaya memorize mo to ha. Oo ha. Doon ka na lang kayo pumunta kasi parang di ba yung nakaraan gusto niyo mag-protesta rin. Oo, may sakit ako. 21. Oo. So baka ito pwede kayo every Friday naman siya mangyayari. Tapos ang build up daw nito hanggang November 30 yung Bonifacio Day. Parang ganon. So go. Ito naman ang third. Okay. Ito ang kwento ng turok at ketchup. Ito ang sabi niya, naalala ko noon, usong-uso yung group messages or GM. Tapos may kumakalat na balita na meron daw isang lalaki na may HIV na hinahalo yung dugo sa ketchup dispenser ng Jollibee. Oh my God. Gusto niya. Na makahawa. Na mahawa lahat. Ganyan. Bakit Pero niya diba, gusto yun? hindi, pero guys, urban legend ulit to ha. Baka masabihin nyo, naninira kami. Pero talaga to, sumikat talaga to dati na kaya biglang naging bawal yung dispenser. Di ba lahat naka-packets? Oo. Lahat biglang naka-sachet. Kaya pala. Naku, yung SNR pizza. Naku, di na ako bibili SNR pizza. Hindi, Jollibee nga daw eh. Tsaka 90s pa ba to or early 2000? Sobrang tagal na ito eh. Tapos yung parang gravy sa KFC. Naku, Oo, yung muna diba, mag-refill. pati yun, di ba nawala? Biglang inaano dati na sasandukan ka sa counter. Oo, hindi ka na makaka-pump. Nawala yung lahat dati. Tapos sabi, takot na takot yung nanay ko nun. Hahaha. Another variation of this story is that actively nanunurok using a syringe contaminated or filled ng dugo niya ang person with HIV sa mga lugar na siksikan ng mga tao. Grabe. So, Yun. again, walang, wait, sandali ha. Walang hindi to 100% facts kasi nga ito ay urban legends. Mga hindi nakakaintindi ng urban Sana legends. hindi totoo. Correct. Mas nakakatakot yung kwento dati tungkol sa HIV na may iniiwanang syringe na infected ng HIV sa mga sinihan. Bali, late mo na malalaman kapag natusok ka na. Buti na lang, hindi kami mahilig manood ng sine noon dahil dito, hanggang college, hindi ako nagke-ketchup sa Jollibee or McDo unless galing sa packets. Kukuha ko rin yun. Pero wait kasi diba, para alam ng mga tao, ang HIV kasi, hindi naman siya makakahawa sa food kung wala kang parang sugat sa sa walang open wound. Oo, 'di ba ganoon naman 'yon? Yes. Mas siya kasi kailangan sa blood flow, flow siya dapat. Papasok siya dapat sa sa sugat. Oo, or sa yung sexually transmitted. Kung halimbawa active kayo sa 'di ba, sa intimacies ganyan. So, doon siya nakahawa. Pero feeling ko yung kakain ka ng pero kadiri yun hindi ko sinasabi na dapat di ginagawa. Kasi kadiri yun. Hindi talaga dapat, 'di ba yung pag nga tawag doon APE, 'di ba? Todo palit nga ng mga karayom lagi kasi nga yun, hindi pwedeng maghawa-hawa. 'Di ba? So, correct. Katakot lang din to. Isa sa mga sikat dati na halos pinaniwalaan ko
Kasi nga Hindi niya ba nabutan to? Hindi narinig to? Ano na kami, Jed may unli call na kami nung... Wow. Hindi na kayo wala kayong GM na. Wala nang GM. Hindi kayo nagkagawa ng mga emoji na gawa sa parentheses, ganon. Oy, Grabe gumagawa. yung GM na yan. Diba? Good morning, everyone. Sarap. Wow, sarap. GM. Wala, para sa'yo noon. Simple lang, no? Oo. GM. Yan ang first 3 natin ng mga ng mga urban legends. Sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, abangan nyo ang taong ahas sa ilalim ng Robins. Diyos ko po. Ang pinakasikat na urban legend sa lahat. Na hindi lang natin ikikwento yun kasi may mga na pala yun, developments na pala yung stories na yun. Oo, yes. Nag-update? Okay. Si Alice Dixon mismo ang nag-update, be. Siya mismo ang nagsabi ng kung ano ang nangyari. So, abangan yan sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, the podcast. Diyos ko po. Hi, I'm Rybera. Hi, I'm Bia. And we love listening to Siligang sa Gabi, the podcast. Ha! I love it. We love it. Cute. Hello sa inyong lahat. Ayan, alright. Break time muna sa ating kwentuhang urban legends. Oo, urban legends. Time for a member shout out. Ay, ako pala ang... Yes, ikaw mauuna, Isha. Pero bago ang lahat, hello to our certified Ka-Okra Pro and Pro Max members on patreon.com/Siligang sa Gabi. Go, Isha! Hi to our annual members, Phoebe, Abby, Michelle, Joseph, JC, Joanne, Corinthians, CS, Mosh, Aki, Vida, Margaret, Jean, J, Marky O, Janry, Sheena, and to our monthly members, Crystal, Dardadan, Bia, Audrey, Che, Mimosa, Tony, Me, Glay, and Insect Bites. Hi, Hello, guys! Hello din kay Hazel, Milin, Rybera, Jonathan, Chino Trisha, Nurse Camille, Priest Ichigo, Dar, Marlene Faye, Rara Rams, Jeremy, Limin Huko, Lemon, Jermaine, Zytel, Nix, Marinil, Manags, RJJP, at kay Christian J na may kadugtong pa, si Mama Matumbakal Dani ni Rio, Ayan, Primrose, at Maida Chloe. Hi guys! At hello din sa inyo, Donna, Cassandra, Ren, Aid, Kat, Jimiel, Welmer, Jennifer, Shaula, Franklin, Zarina, Gio, Aikowe, May, Keems, Vernice, Nordy, Janie from the Block, Emma, Maria Wilma, Tita Cecil, Belshane, Sheila Manzo, at kay Dave. Hi guys! Hi guys! Thank you sa lahat nating members. Dahil sa inyo may once a month live recording tayo tuwing end of the month. At dahil rin sa inyo makakatulong tayo sa ating chosen cause for the month of October. At yan nga ay ihahatiin na natin kasi ang daming nangangailangan ngayon sa Cebu at Davao. So yan ang mga gagawin natin na So hindi namin alam kung magkano yung ipapledge natin kasi hindi pa natin sure kung magkano yung kailangang abutin for that. Kasi syempre small creator lang naman tayo in the world, diba? Pero we'll do our best to help out. Kaya maraming salamat sa inyo mga ka-Okra. Dahil sa inyong subscription ay may pangtulong tayo sa mga nasalanta or survivors of the deadly quakes na nangyayari ngayon sa Correct, Cebu, grabe, Davao. lakas. So ingat po kayo. Yung mga ka-Okra dyan sa Davao, mag-ingat po kayo at sana ay huwag niyong unahin ang pagse-selfie sa sa lindol. Oo. Ano kayo ang tawag doon? Duck cover and hold, 'di ba? Yun ang Correct. kailangan yung Alert. inuuna. Yes, kasi alam mo yun ang sinasabi ko talaga. Bakit na-appreciate ko naman yung nag-update kayo. Marami nagsiselfie bang Hindi lumalabas? hindi naman sa TikTok, pero parang yung inuuna talaga nila yung may isang building na halos na nasisira-sira na siya. Tapos alam mo yung mga tao sa paligid nag-video. Sabi ko, bakit pa hindi kayo mag-run for cover or something? Baka mamaya maano kayo dyan ng mga poste, di ba? So, safety first before clout. Wag mo na siya rin. Huwag muna tayo ng mga guys. Oo, paano kayo magkakaroon ng followers kung deads kayo sa lindol, di ba? So, huwag kayong basta-basta ganun. So, safety first. Mamaya na mag-cellphone, mamaya na mag-update pag nakaligtas ng lahat, di ba? Correct.
Ay nako, but anyway, yan na, mag-ingat kayo. Kasi sinasabi ng mga tao, ano yan, chain reaction yan. Kasi di ba isang ring of fire lang naman tayo. So, True. iba-ibang lugar ang pwedeng ma-trigger or iba-ibang tectonic plates ang nati-trigger ng mga magaganyang movement. So, keep updated sa mga ganaps at stay alert. Di ba? Yan ang pwede natin gawin for, kasi di ba yung lindol hindi na predict, hindi kagaya ng mga bagyo, di ba? Yung mga bagyo kasi napapaghandaan pa kahit papaano. But anyway, ngayon naman dadako na tayo sa i-shoutout sa gabi. Isang anonymous sender ang ating babasahin for shoutout. Ito ay nanggaling kay anonymous na. Sa Hello, anonymous. Siligang. Galing sa Instagram. Ila lang. Galing sa Instagram. Ang babasahin natin yung isang anonymous. Ito ay galing. Ang ganda. Bobo. Sobrang galing. Hello, Siligang sa gabi. I just want to take a moment to say how grateful I am for your podcast. 3 months ago, I lost my mom to cancer. And as an only child raised by a single mom, oh no. Oh my God. It's been so hard to accept that she's no longer here. We've always been a pair my whole life. So losing her took a huge toll on me. There are days when the silence just feels too heavy and I'd end up crying out of nowhere. But every time I listen to your podcast, it somehow lightens the weight. Aww. Cute. Ayusin nga natin yung podcast kasi tingnan mo naman mga listeners may natin, mga ganun pala tayo na affect. Tapos tayo, mga Yakult kayo tsaka mga Apollo Oy, sa kay dalawa ni infinities Yakult. pa. Anyway, babalik tayo. It reminds me of what it feels like to laugh again, even for a bit. Thank you, ano sabi niya? English, di ko na Paki-translate. Ay, sorry. Every time I listen to your podcast, it somehow lightens the weight. It reminds I-translate me mo daw. of what it I-translate mo feels daw. like to laugh again. Ano ba yan? Nag-gym ba siya? Nag-gym? Ba't siya ng weight? Pag nakikinig siya sa podcast natin, gumagaan yung pakiramdam niya. And kahit Ay, may papano, sakit. Dapat nag-inom siyang Biogesic. ano ka ba? Kahit papano, tumatawa siya ulit kahit konting tawa. Konting tawa. Panchita Dolphy tong mga nagtatranslate ng English sa Tagalog. Kaloka. Pasensya na sa Yung anonymous kakanta sender tapos na ginara. dinogshow ang Teka, may sinabi pa siya. Sorry. I know you probably get a lot of messages like this, but for real, you guys are such a ray of sunshine to all of us. Kamokras. Sorry, Ann Curtis. Ball of sunshine. Ball pala yun. Roy pala. Sorry. Ghost Sorry. Fighter. Ghost Fighter Reagan. yan. Sa Reagan. Okay, ito pa. This grief will take time. Maybe a long time, but it's a bit bearable knowing I have you guys to listen to. Aww. So yeah, thank So you. paano kami truly. mag-quit? Oo. Nakaka-pressure naman to. Nag-ano na ba? Pero Nag-member thank ka na you. ba? Nag-member na? Nag-Patreon ka ba? Mas Hindi tatawa Hindi ka pala doon. mo member eh. Hindi pa naman pala Mas member. tatawa ka doon. Ano ba yan? Oo, mas masaya doon kaysa dito sa Spotify. Uy, pero na-appreciate namin yung mga ganitong True. We love letters like that. Kaya True. naman simpleng appreciation lang, di ba, na we love listening to you, ganyan. Mag-send nga kayo ng mga ganun. Hindi yung puro kayo request ng mag-2 episodes. Hindi kaya diba minsan, sinasabi ko sa inyo, naku may nag-message na naman sa IG natin, ayoko magbasa kasi baka maiyak ako. Minsan kasi nasa labas sila. Nasa labas? Galaan, or nasa Ang office. hirap naman yun, ganyan. umiiyak ko sa labas or sa office. Naalala ko natin di ba yung may isang beses na nag-forward ako, tapos umiiyak ka, tapos sa LBC ka, nagsasend ka ng sticker. Hindi naman, kaya ayoko nagbubukas ng message kasi grabe din yung mga message. Nakakatawa yun. Umiiyak siya. Or minsan nagpapagupit ka ba nun? Mas may isang beses na nasa barbershop ka. Tapos naluluha-luha kasi. Oo. Basta we love messages like that. Yung nafe-feel na na may epekto pala sa inyo itong mga Oo, na may sense pala tong ululan namin, di ba? Correct. Kasi nga nagkikwentuhan lang naman kami. But
thank you again sa mga letters like that. Mag-send lang kayo ng mga ganyan kasi it keeps us going, 'di ba? Parang fuel yan to the podcasting fire that we have. So mag-send kayo ng mga appreciation messages nyo through DM. Kung ano yung ipabasa, pwede naman. Hindi nyo kailangang basta isend nyo lang, tas let us know lang kung gusto nyo pabasa or hindi para alam namin. Kagaya na sinasabi na nila, diba, na anonymous po, ganyan. Kasi ito si Isha, kahit anonymous, binabasa yung pangalan. Minsan nasa dulo niya sinabi na wag po pala sa video pangalan. Ay, Diyos ko, sorry. Nasabi na. That's my fault. Anyway, mag-DM lang kayo or mag-comment kayo wherever you are. So, nasa Spotify man kayo, YouTube, or Patreon. Mag-message kayo, babasahin namin yan isa-isa. Diba? Pipila namin lahat yan dito sa i-shoutout. Correct. Ngayon naman, back to the episode. Ito na ang last nating urban legend. Ito na nga ang pinakasikat sa lahat. Ito ang kwento ng twin ni Gokong Wei. Yung mga kwento. Nung anak ni Gokong Wei na taong ahas na nasa Robinson's Galleria. Diba, yun yung sinasabi nila. Sabi dito, it was said that there was a living human snake inside the department store of Robinson's. Wala daw particular branch kasi nga gumagala-gala daw ito. So that snake eats women when they go into the dressing room to fit some clothes. It was said that Alice Dixon, so hindi nakakilala kay Alice Dixon, si Alice Dixon ay isang beauty queen / actress. Beauty queen pala siya. Oo, / commercial model. Seriously, ang gaan ng feeling, di ba? Sa ano ba yun? I can feel it. I can feel it. Na dating sobrang sikat na artista na naging prospect daw of that snake and was nearly eaten. So sabi niya, as far as I know again, or that's what at least someone told me, and there you have it, the legend of the Robinson snake. Kasi matagal din naging bali-balita ito. So sabi rin, back in college, our old professor told us that way back around 1990 or 1991, 3 top UP guys, as part of their thesis, decided to spread rumors through the power of word of mouth to test if the media will do some correct fact-finding and not take the rumor as absolute fact. There were 3 rumors. Yung isa doon is the Robinson Snake guy. Pangalawa is the Balete Drive White Lady. And yung pangatlo, hindi na daw niya maalala. Can't remember the last one. Pati Balete Drive? Oo, yung babaeng puting Balete White Drive lady. Oo. Ang babae sa Balete Drive. Oo. Apparently and sadly, the rumors were treated as fact with media and all, so the rest is history. So yun ang sinasabi nila na kahit pala dati, ang fake news, talagang pinapaniwalaan. Oo. Yung parang talaga ba, babaeng taong ahas, diba? So yun pero kasi yung babae sa Balete Drive, parang may mga nagpatunay kasi na nadadaanan daw talaga nila doon. Tsaka di ba yung parang sumasakay nga daw sa sa taxi? Diba yun yung sinasabi nila? Kaya parang pag daw may pumapara dun sa area na yun, hindi nila basta-basta, tsaka bumubusina daw sila. Yun yung bali-balita dun sa... Tsaka di ba, may nagkwento dati na pagdadaan ng tulay, yung pamahiin episode natin, dapat daw bumubusina. Lalo na pag daw yung tulay ay parang, yung parang maraming accident prone. Kasi nga pwedeng ang mangyari ay may mga pumapara at sumasakay sa kotse mo na hindi mo alam. Diba? Parang sino kaya contractor ng tulay na yun? Hindi na sure. Baka madiskaya rin. Kaya minulto na rin. Kasi nga ghost project. Wala pa rin ha. After 30 minutes, wala pa rin nakukulong ha. As of recording pa rin. Nako ha. Ang bilis ng update. I love it. Yon. Pero ito nga, sabi ko kanina, di ba, nag-update na itong urban legend na ito. Di ba? Sabi ko sa inyo, tapos parang na-excite kayo tungkol sa update. Ito ang sabi ni Alice Dixon mismo sa kanyang interview. Sa kanya, totoo. Nag-release siya ng vlog ng YouTube about this. YouTube video about this. Sabi dito, actress Alice Dixon finally clarified the urban legend supposedly involving a snake man lurking at a popular mall, which based on gossip, she encountered inside a fitting room. Thing is, however, there never was such a creature. Yun yung sabi ni Alice Dixon.
Sabi And, niya. And I quote, sabi niya, nothing really happened. Nothing really happened in the way the urban legend or the myth dictates. Dixon said in a vlog entry uploaded on Saturday. Kasi sa news, ko to nakita news item siya. Sa ABS News. Sabi niya, quote, I quote, kunwari hindi naman ako nahulog sa trapdoor. Hindi naman ako nahulog sa trapdoor. Hindi naman ako tumatakbo sa corridor palabas papunta sa hotel. Hindi din naman ako nabayaran ng 850 million at hindi rin nangyari yung pagsasalita ko sa isang TV show when I was trying to explain myself. May mga ganun daw pala na parang mga balibalita na ini-interview siya tapos kinat yung mic niya kasi akala sasabihin yung totoo about the snake man. Ganon. Oo, Tapos yun nga, may 850 million daw pa hindi siya magsalita about the incident, mga ganon. Tapos diba may time yata na umalis siya ng Pilipinas, nanirahan yata siya sa US or sa Canada ba? Parang ganun. Sinundan siya? Nasakto na right after yata the controversy yun. Kaya lalo nag-spark ng yung mga tao na, siguro umalisin kasi natakot siya talaga na kainin. Ganon. Kaya parang nagdugtong-dugtong na naman ang chismis nitong mga utaw, sabing ganyan. Tapos sabi niya, and I quote, those things are all not true. Sabi niya, production directed me to the bathroom sa labas ng department store on the 4th floor para magpalit ng damit, she recalled. Natatandaan ko nga may nag-uusyoso sa labas and for some reason while I was inside the bathroom, ito makinig kayo, I said, tuklaw, tuklaw. Yun sabi niya, tuklaw, tuklaw. Now I don't really know kung bakit ko yun ginawa. Siguro kasi I was just being funny. I was trying to get a laugh sa mga kasamahan ko. I was being young and silly. Kaya feeling niya, doon na lumabas na, ay naku, kinain siguro ng ahas or ganon. Kasi nga siya niya, tuklaw-tuklaw. Pero yun ay hindi naman daw talaga totoong nangyari. Kaya na-debunk ang urban legend na yan. Din pala to si may sapak din to si... Di ba gano'n naman siya? Medyo medyo quirky and medyo... Ano matawag doon? Medyo hindi naman siya baliw-baliwan. Parang ganun. Parang very let loose lang ang atake ni Alice Dixon. Ganyan. Naniwala ka ba dyan, Ish? Hindi ka nag-fit sa mga mall dati. Sa Robinson. Ay, ako hindi naman ako naniniwala. Pero, hindi kasi ako maniwala sa mga ganun. Ay, totoo. Sa mga urban legends. Hindi ko, sa bagay, todo kain ka sa Jollibee at McDo ng mga ketchup. So, hindi naman kita masisi. Yan ang mga urban legends natin sa Pilipinas. So kung kayo may mga alam na urban legends, i-comment nyo na yan, i-share nyo yan sa amin. Kasi feeling ko marami pang mga urban legends na nagkalat dyan sa internet at saka sa mga probinsya lalo, di ba? Sa mga remote areas. So let us know kung ano mga interesting na urban legends na alam nyo by commenting wherever you are. Ang saya na iba pang kwento na sa uncut version ng episode kung saan sinigot namin ang bagong kwentanong at na-reveal kung ano ang pampatulog ni Mike Tan. Ako na naman! Siyempre. Ikaw naman natin Huwag kayo maingay. Huwag kayo maingay. Ano mga binubuksan niya tuwing pagkakagising niya tsaka bago siya matulog. Wala, hindi totoo yun. So mapapanood yun ng mga members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya naman be a Ka-Okra Pro or Pro Max member ngayon na. At mag-join na kayo sa Extra Sabaw for a chance na manalo ng cash prizes dahil dyan natin na-announce lahat ng mga pag-games at pa-premyo. So abangan nyo lang ang mga next content namin kasi nag-aabang pa. Bibili pa kami ng whiteboard kaya hindi pa kami hindi pa nakabili ng whiteboard tong dalawang contestant. So bibili pa sila para magkaalaman na tayo sa mga sino ang tunay na mga champion. May may props Yes, at abangan nyo yun sa YouTube channel kasi nga yung mga games natin doon na natin ilalagay sa YouTube channel natin para doon na rin mananalo ng premyo at prizes ang mga ka-okra. Okay? So, abangan nyo yan. And if you like this episode, naman i-share nyo at itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. At i-rate ng 5 stars ang podcast na ito at bumili ng merch at saka mag-drop ng voice over sa siligangpodcast.com para maging kapareho kayo ni Ryber at ni Bia today na talaga naman nag-do it. Level up level up yung mga nag-video totoo. Yung nakaraan
Nasa office. Nasa office yung isa. Oo. Ngayon naman, naghahas sila ng sabay at saka, magjowa ba kayo? Let us know nga, Ray Vera at Nako, saka, bakit kayo magkasama sa recording? Pakitanggal pag mag-jowa. Hoy, tsaka parang Patreon. parang Patreon members yan, di ba? Si Ray Vera at saka si Bia. So, thank you so much for your support. Ayun nga. Nabasa natin sila. Paano yung support, Jed? Paano yung support? Support. Kala mo dyan But anyway, so mga brands out there, baka gusto nyo mag-collab with us habang magpapasko pa lang, mag-email na kayo sa siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGSagabi@gmail.com. Yes. You have reached the end of episode 253. Thanks so much for listening. We'll talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye, guys! Bye! Spooking ina na next week. Bye! Natapos si recording, wala pa rin nakulong?